Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. The next morning, Eunice and Jackson finally boarded in California. Nakarating sila sa isang mataas na gusali na kalalapagan ng helicopter. Nang makababa sa helipad, kaagad silang bumaba kasama ang dalawang tauhan nito at gamit nila ang elevator pababa ng building. Naging sunod-sunuran lang siya dito. Natapos ang 2 araw na honeymoon kuno nila na walang nangyari. Nang tuluyan nilang marating ang parking lot sa baba ng building, nakita niya ang mga pinsan ni Jackson. "Eunice!" Tawag sa kanya ni Lexi. Nagulat siya na makita din ito. Niyakap siya nito ng mahigpit. "Kamusta ang honeymoon nyo? Nag-enjoy ka ba?" Nakangiting tanong nito na kaagad ikinapula ng pisngi niya. Nginitian niya ito. "Okay naman. Anong ginagawa mo dito?" Nagtataka na tanong niya. Tinawagan ko siya. "Ano? Tama ako hindi ba? Na-gentleman talaga ang pinsan ko. Tingnan mo nga yung mukha mo napaka-blooming." Tudyo naman sa kanya ni Elena na parang kinikilig pa ito. Nagtawa na naman ang mga pinsan nila ni Jackson. "Huwag ka muna magbuntis ha. At the age of yours, you should still enjoy your life alone without thinking other obligation. Chloe, huwag mo na lang silang pakialaman. Mas maganda na ang magbuntis na siya. Para may pamangkin na ako. Dapat sana babae para maturuan ko siya magrampa." Kontra naman ni Tasha. "Hey, marami pa tayong gagawin, kaya kailangan na natin bilisan." Nangunot siya sa sinabing iyon ni Britney. "Oh yeah, pupunta tayo sa Sky Mountain, resort of Lake Tahoe. Mag-ski daw tayo doon." Excited na sabi naman ni Lexi. "Talaga?" Wika naman niya. Tinignan niya si Jackson na nauna na itong pumasok sa magaran nitong sasakyan. "Oh yes, kaya tinawagan namin si Jackson kahapon na umuwi na kayo. Okay naman siguro ang 2 araw na honeymoon ninyo. Ngayon lang kasi kami nagka-free time na magbanding na magpipinsan. At syempre kasama ka." Mahabang litanya naman ni Elena. "Oo naman, okay lang sa akin yun." Nakangiting tugon lang niya dito. Kahit naman papaano makakasama niya ang mga ito. Nagtungo silang lahat sa Lake Tahoe. Dala ang kani-kanilang mga kotse. Sina Jackson at Eunice ay magkatabi sa isang kotse, habang si Lexi naman kasama sina Vandrix at Tasha. Wala kasi ang girlfriend nito at ang boyfriend ni Tasha. Naging tahimik ang buong biyahe nila ng asawa, mula pa kaninang nakasakay sila sa helicopter. At ngayon nga ay nakakabinging katahimikan na naman ang pumagitan sa kanilang mag-asawa. Dapat mag-focus ka kay Sandro at Elena. Kapag gawa na ay sabi nito. Tiningnan niya ito habang abala ito sa pagmamaneho. Seryoso ba ito? Makikipag-flirt siya kay Sandro habang kasama ang mga pinsan nito? Gayunman hindi naman siya umimik. Tumingin na lamang siya sa binata. Namangha siya sa mga magagandang tanawin na nakikita niya. "Ano bang pinagkakaabalahan mo?" Biglang tanong naman ni Jackson. "Hindi. Good. Hindi ka dapat nagsasayang ng oras. Remember, behave yourself and do your job." Talagang itinuturing lang siya nitong empleyado nito. At pinaalalahanan naman siya nito na mag-behave. Okay, maikling tugon na lamang niya. Kahit ang totoo nahihirapan siya sa ganoong setup nila. Ilang saglit lang ay narating din nila ang rest house ng mga ito. Nang maiparada nito ang sasakyan sa isang parking space, kaagad siyang bumaba roon. Nagtungo siya sa likod ng kotse at akmang kukunin niya ang maleta niya. Nang pigilan siya ni Jackson. "Hayaan mo na ako," sabi nito. Hinawakan ng strap at hinila ang maleta. Sinusubukang iminobra niya ito. Ipapakita nito sa mga pinsan at kaibigan nila na maayos ang pagtrato nito sa kanya, na tila isang malambing na asawa.
Nauna na itong naglakad, sumunod siya at ang mga kasama nila. Nandun ang kabin sa unahan, sabi naman ni Chloe na nakaturo. Mahigit 5 minuto na silang naglalakad. Habang papalapit sila sa isang kahon ng modernong kabin sa tuktok ng burol, ay nakita niya ang kagubatan ng mga puting birch trees na nakatayo sa mismo sa likod nito. Nang makarating sila sa itaas, pareho silang hinihingal at ang kabin ay nasa lilim ng isang mataas na puno na may mga baluktot na sanga. It was quite beautiful. Malaki din ang sinasabi nitong kabin. Binuksan naman ni Horace ang pintuan sa harap at itinapon ang kanyang backpack sa sala noon at umupo ito. Ang kahoy ng cabin house ay magaan at maaliwalas at isang malaking salamin sa ibabaw nito na nakadikit sa dingding. Sumunod silang umupo sa couch, samantalang sina Jackson, Van Trex at Phil, ang boyfriend naman ni Chloe, nagtungo ang mga ito sa loob ng kwarto. "Hey!" sabi ni Chloe, inuunat ang kanyang leeg. "As if naman kayo mga babae ang nag-drive hanggang dito, no? Sino nagdala ng mga bagahe nyo?" Tanong naman ni Horace kay Chloe, ang pangalawang kapatid ni na Chloe, Tasha at Van Trex. "Correction brother, ako ang nagdala ng luggage ko, no? Hindi pa ako nakakapunta dito." Kapag kuha naman ay sabi ni Elena. "Paano ka naman pupunta dito, ilagi ka na lang nakafocus sa fiancé mo?" Kantiyaw naman sa kanya ni Tasha. Napatawa ng bahagya naman si Elena. "Sa susunod kami naman ang ikakasal nitong si Sandro. Kaya dapat nasa Pinas din kayo." Sabi nito sabay kindat kay Sandro na nakaupo malayo kay Elena at kumindat naman ang huli. Nagtawanan naman ang mga ito. "O sige, kayo na ang sweet," sabi naman ni Chloe. Natawa na lang si Elena sa sinabing iyon ni Chloe. Paano nga ba niya gagawin ang ipinag-uutos ni Jackson sa kanya? Kinagat niya ang ibabang labi niya. Tiningnan niya si Elena. Halatang mahal na mahal nito si Sandro. Base na rin sa kasiyahan sa mukha nito. Napako naman ang tingin niya kay Sandro. Nagulat siya nang nakatingin na din ito sa kanya. Nginitian ulit siya nito, muli siyang nagulat sa ginawa nito. Gayunpaman, nginitian na lang din niya ito pabalik. Siguro mabait na tao si Sandro, kaya palagi itong nakangiti. Humihinga siya ng malalim. Paano na kung hindi niya magawa ang ipinagagawa sa kanya ni Jackson? "Eunice, ang swerte mo sa kanila, no? Ang babait nila. Ito na talaga ang bugang bato sa'yo ng langit pagkatapos ng lahat-lahat ng paghihirap mo," sabi naman sa kanya ni Lexi. "Kung alam lang nito ang katotohanan." "Ano ka ba? Swerte na din man sila sa akin, hindi ba?" Hinawakan ni Lexi ang braso niya habang katabi siya nito. "Siyempre naman, no? Maganda na at mabait pa ang best friend ko." Habang nandito tayo lahat, this is a good time to remind you na bawal magtabi ang mga magjowa sa iisang kwarto. Babala ni Tasha. Napatingin silang lahat kay Tasha. "Ano?" Bulalas naman ni Chloe. Habang si Horace naman ay tumango-tango bilang pagsang-ayon sa katabi nitong girlfriend na si Brittany at kaakbay ito. "Hey, you little brat, I'm still your old sister. Makinig ka sa akin. Don't you dare doing that stuff kung hindi ka makakatikim ka sa akin. Bitter ka lang kasi wala dito ang jowa mo." Pang-iinis naman ni Chloe. Natawa silang lahat sa sinabi nito. "Whatever, brat. Paano ako at ang asawa ko? Hindi ba kami magkasama sa kama?" Mula sa kanyang likuran ay nagsalita si Jackson. Halos malaglag siya sa kinaupuan nang marinig ang sinabi nito. Nilingon niya ito. Nakasuot nito ng ski suits, gloves, thermal face mask, helmet at goggles, may hawak na ski poles at ski board. Mukhang handa na itong lumabas. "Oo nga naman, Tasha. Hindi naman maganda yan na mag-asawa na magkahiwalay ang kwarto," sabi naman ni Brittany. "Oo nga, masama yan sis. Pinaghihiwalay mo ang mag-asawa. Alam mong nasa honeymoon stage pa sila," sabi naman ni Elena. "Tumahimik nga kayo. My decision is final. Kaming mga babae ang magsama-sama sa iisang room. Saka na lang magsawa ang mga yan pag uwi ng Pinas. Kaya girl, banding muna tayo. Is that okay with you, Eunice?" "Mas mabuti na din siguro iyon.
dahil ayaw naman niya magsolo sila ni Jackson sa iisang kwarto. Alam mo, nakakatawa sila. Napaka down to earth pala nila. Napapalatak na sabi naman ni Lexi nang papasok na sila sa silid para magbihis. Bago pa tuluyang makapasok ng silid si Eunice, sinulyapan naman muna niya ang asawa at nakatingin din ito sa kanya. Hindi niya makita ang mukha nito kung nakatingin din ba ito sa kanya dahil sa suot na goggles at tinted nito. Hanggang sa tuluyan na siyang nakapasok sa silid. Tingnan mo yung babae oh, sabi naman ni Britney sa babaeng parang nagsasayaw lang sa galing nitong mag-slide pa ibaba. Alam mo, mas magaling ako dyan. Hindi magpapatalo na sabi naman ni Chloe. Tingnan mo naman talaga siya, sobrang galing niya. Pwede ba Britney? Kanina ka pa ah. Baka gusto mong sabihin ko kay Phil na paalisin ka dito. Babala naman ni Chloe. Tumawa naman si Britney. You're crazy. At ngayon tinatakot mo ako. Oo na, ikaw na nga ang magaling. Okay guys, kailangan bumalik sa cabin bago mag-alas 6. Paalala naman ni Tasha sa kanila. Nakapagpalit na sila ng ski jumpsuit. Pare-pareho sila ng outfit. Pero magkakaiba sila ng kulay habang ang sa kanya ay puti. Sure, sang-ayon nila. Talagang tinututuhanan nila ang roles nito. Ang mga lalaki ay nagkanya-kanyang direksyon na din. Maganda na din yun kapag kasama ang mga kaibigan o di kaya naman ay mga malalapit na kamag-anak o pamilya. Dapat talaga mas pinaglalaanan sila ng atensyon kapag ganitong may get-together dahil isang beses lang magkaroon ng time for bonding. Nasaan si Elena? Tanong naman ni Tasha. Sumama sa iba pang mga lalaki sa lodge. Sagot naman ni Eunice. Okay, kailangan ko nang umalis. Walang kahirap-hirap na nag-skate naman si Tasha papunta sa elevator shed. Wala na din sa paningin niya sina Chloe at Britney. Marami na nag-i-enjoy sa ski. Napag-alaman niya na pagmamay-ari pala ni Phil ang resorts na iyon. Eunice, hindi talaga ako marunong mag-ski. Naalala mo yung kwento mo sa akin noon na madalas kayong mag-ski ng papa mo sa Japan noong bata ka pa? For sure hindi mo pa yun nakakalimutan, sabi nito. Kaagad siya nakaramdam ng lungkot nang maalala ang kanyang ama. Mabuti na lang at nakasuot siya ng green glasses goggles. Hindi nila makita ang pagkalungkot ng mga mata niya sa loob. Oo naman. Marunong pa naman ako ng kaunti. Natatawang sagot na lang niya. Huwag mo na lang kaya akong samahan. Mag-enjoy ka na lang. Magpaturo na lang ako sa mga staff sa taas. Sabi naman nito. Ano ka ba? Parang iba ka naman sa akin. Ako ang magtuturo sa'yo. Napatili siya nang may humugot sa kanyang baywang. Tiningnan niya iyon kung sino. Walang iba kundi si Jackson. Hinawakan nito ang kamay niya habang nadula silang dalawa. Nakakagulat ang biglang pagsulpot nito sa kanya na akala niya kasama na nito ang mga lalaki. Maya't maya may kinuha ito sa bulsa nito at isinuot sa kanyang kanang palapulsuhan niya. It was a digital watch. Para saan yan? Nagtatakang tanong niya. Huwag mo na lang hilingin. Let's go. The quicker way. By the way, kailan ka ba natutong mag-ski? Tanong nito sa Division Trails. Just don't ask of it. Sabi naman niya at ginaya ito. Marunong ka bang mang-asar na naman sa akin ngayon, ha? Sabi nito. Where are we going? She asked again. Dahil nagpatuloy lamang ito sa paghila sa kamay niya. Nakaagad naman niyang ipiniksi at nabitawan nito iyon. Nasa taas hawakan mo ang kamay ko. Sabi niya sabay lapit ulit sa kamay niya. Tinignan niya iyon at nag-alangan. Hindi, okay lang. Ayaw mong hawakan ang kamay ko? He asked gently. Suot nito ang goggles nito na nakatingin sa kanya. Kaya naman hindi niya makita ang reaksyon sa mga mata nito. Yes, mahinang sagot niya rito. It's okay, pwede mong hawakan. Hindi yun utos kundi pinapalagay nito na hawakan niya ito. Nang hindi siya makasagot, ito na ang nagkusa na hawakan ang kamay niya at hinila siya nito. She kept her composure sa kabila ng malakas na tambol ng kanyang dibdib. Ano naman ang gagawin natin doon? Do you think we'll freeze at the top? Not exactly. Maikling tugo nito.
Ano sa tingin mo ang mangyayari? Miserable. Bakit natin ginagawa ito sa tingin mo? Gusto kitang parusahan. Ano na naman ba ang ginawa ko? Do you think you're pretty smart, don't you? Sabi nito at tinanggal ang gagel sa suot niya. So ano ang dahilan? Tumigil ito at tiningnan siya nito bagamat suot pa rin nito ang goggles na tumatabing sa mga mata nito. Alam niyang mataman siyang tinititigan nito. Hindi magiging buo ang araw ko kapag hindi ko ginugulo ang araw mo. Naiintindihan mo ba? Masungit na sagot nito. Napanganga naman siya sa sinabi nito. Ano bang sinasabi nito? Nang hindi siya makasagot, hinawakan nito ang pisngin niya. May nararamdaman ka ba? Tanong niya. Hindi, nauutal niyang sabi. Dumukwang ito at kumuha ito ng yelo. Akmang lalagyan nito ang mukha niya nang mabilis niyang hinawakan ang pole at nag-slide papalayo dito. Ang buong akala niya hindi siya nito mahahabol pero nagkamali siya. Sinunggaban siya nito and worst, nagpagulong-gulong sila sa malayelong paligid. Napapikit na lang siya sa takot na baka makasagi sila ng bato. Hanggang sa tumigil sila. Nakapatong ito sa kanya habang ang magkabilang braso nito ay nakayakap sa kanyang katawan. Nilagay niya ang braso niya sa dibdib nito. Jackson, you know everyone is looking at us. Sabi niya na iilang siya sa mga ibang nakatingin sa kanila. Let them stare, he said casually. Natanggal na din pala nito ang suot nitong goggles, kung kaya't kitang-kita na niya ang mga mata nito. Jackson, how did you recognize me? She asked casually. Isa iyon ang ipinagtataka niya kung paano siya nito basta nalang hinila. Dahil hindi lang naman sila ang nag-ski doon at alam nitong balot na balot ang buong katawan niya. Bukod pa sa nakasuot siya ng goggles at nakatali ang mahaba niyang buhok. Dahil ikaw ang pinaka nakakaakit at magandang babae sa lugar na ito. Sabi nito na hindi humihiwalay ang mga mata nito sa kanya. Ano na naman ba ang trip nito? Tanong ng kanyang isipan. Para itong isang klima na nag-iiba na naman ang temperatura sa pag-uugali nito. Jackson, don't make fun of me. Seryosong sabi niya dito. Nagiinit na ang pisngi niya sa mga sinasabi nito. Bagamat sanay na siya sa mga paiba-ibang attitude nito. Gayunpaman, hindi pa rin maiiwasan na hindi siya maapektuhan sa mga simpleng papuri nito. Then why not? I can easily recognize my wife. Kahit pa nasa malayo ito. The way she walks, has gestures, and just everything she did. I'm taking it serious. You're the most beautiful woman that I ever known. Sabi nito na titig sa kanya mga mata. Kung kagaya lamang siya ng snow na nalulusaw na. Malamang nalusaw na siya ng tuluyan. What about Elena? Sabi niya bagamat may kirot sa kanyang dibdib. Dahil alam niya na si Elena pa rin ang gusto nito. Elena? Kunot noon na sabi nito na parang ngayon lang nito naalala ang babae. Yes. Maganda rin siya. At palagi siyang may puwang sa puso ko. Diretsyong sabi nito sa kanya. Sinasabi na nga ba niya na nagkamali siya? Sabagay hindi dahil sinabihan siya nito na maganda siya, ay dahil gusto na rin siya nito. Pero ang totoo sa Elena pa rin ang gusto nito at ang tinitibok ng puso nito. Naramdaman niya ang pag-angat ng katawan nila at pareho na silang nakaupo. Inayos nito ang pagkalas ng helmet na suot niya sa kanyang ulo. Nakatitig siya sa mga mata nito at lumapit ito. Nakapikit siya kaya naaamoy niya ang malinis na sabon, panlalaking amoy nito. Sabihin mo sa akin kung paano ko makakalimutan ang kahapon. Ang banyo, ang snow, at maraming kahapon na kasama kita. Malumanay na tanong nito habang nakatingin sa kanya. Ano bang pinag-uusapan nila? Muling tanong ng kanyang isipan. Huwag ka nga mag-PDA dito. Malulugi ang resort ni Bayaw. Bulyaw na sabi naman sa kanila ni Horace, bago pa man balakin siyang halikan ni Jackson sa mga labi niya. Bigla siyang humiwalay at nasira ang mood nito. You jerk! Come back here!
I'll wring your neck. Sigaw naman ni Jackson. At natatawang ipinagpatuloy lang ni Horace ang pag-skip papalayo sa kanila. Kapag Juan ay parang kung anong tinitigan ito sa hindi kalayuan sa kanila. Shit! Mura nito. Tiningnan niya ang tinitingnan nito. Si Elena iyon. Habang kasama nito si Sandro at mukhang hinihilot-hilot pa ang mga paa ni Elena, na biglang walang paalam na iniwan siya ni Jackson at pinuntahan nito si Elena. Nang makarating ito doon, kaagad nitong binuhat si Elena, habang si Sandro naman ay nakasunod naman sa likuran ng mga ito. Nag-aalala siya kay Elena na malamang nasaktan ito ng labis. Alam mo, ang sweet ninyo mag-asawa kanina. Nakakainggit ka talaga. Oh, si Elena ba yun? At bakit ang asawa mo ang may buhat sa kanya? Ang sweet din ng asawa mo sa pinsan niya, no? Narinig niyang sabi naman ni Lexie na nasa tabi na pala niya. Hindi niya alam kung may mali siya ba ang pagkakasabi nito niyon. Bagamat hindi niya binibigyang mali siya ang ginawang pagbuhat ni Jackson kay Elena. Pero sa mata ng iba, na gaya ni Lexie na mapanuri, ay malamang iba ang iisipin nito. Tama nga naman ito. Bakit si Jackson pa ang nagbuhat kay Elena? Hindi niya pinapansin ang sinabi ni Lexie. Nagpaalam siya dito at nag-slides papalayo. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng panibugho. Dahil mas sanay na siyang mag-ski at mabilis na din siya, hindi siya naabutan ni Lexie, habang walang tigil ito sa pagtawag sa pangalan niya.